Tayo pong lahat ay dumalangin sa ating dakilang Diyos upang tayo po ay samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, samang banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Taos puso pong pagpupuri at pasasalamat, amin pong ipinapaabot sa iyong banal at dakilang pangalan sa paglangis mo sa bawat bahagi o yugto ng iyong banal na gawain na natapos na. Marami pong salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan ng iyong banal at napakatamis na presensya, mahal na Panginoon. Patunay na ang aming mga pasasalamat, pagpupuri, handog na pagpupuri at pagsamba sa iyo ay nakaabot sa iyong troon ng biyaya, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga pinagpala, mga patutuo, mga awitin ng choir, sa susi ng pagpapala, mahal na Panginoon. At sa oras pong ito, narito po kami muli nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, lumalapit sa iyo, humingi ng kahabagan at patawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang na sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, pinakamamahal na Panginoon. Samahan at gabayan mo po kami, mahal na Panginoon, ang iyong abang lingkod. Mahal na Panginoon, ikaw maglagay ng iyong mga banal na salita sa aking labi. Sapagkat sa ganang akin, walang-wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon, ang karunungan nagmumula sa iyo. Maging pagpapala nawa sa lahat na nakikinig. Mahal na Panginoon, hallelujah. Alisin mo mga pag-alinlangan at ang lahat ng mga hadlang ng kaaway. At sa pangunang panalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang na Ebanghelista Waldes Estrada Almeda, ito po ang aming samo-dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama namin itinataboy, pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway, mapag-alinlangan, hindrances, kasot in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at kayo po ay makaupo na po, mga minamahal, at ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang at pagrespeto sa atin pong mga minamahal at kagalang-galang na mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po natin malilimutan, palagi po nating inaalala ang mga pinagpala, mga pangangaral at pagtuturo ng ating butihin at kagalang-galang na Ebanghelista Waldes Estrada Almeda, atin pong minamahal na pastor, ganon din po ating minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, atin pong beloved Mama Dear, praise the Lord. Ganon din po ang aking pagpapaabot ng aking pagbati sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved workers, sa lahat po ng mga katuwang, mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa inyo pong lahat, mga minamahal ko pong mga kapatid, maging sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita na narito ngayon, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Bigyan natin ng isang buhay at malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Tayo po'y pumarito para makinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon, kaya kung may mga Biblia po kayo, mga kapatid, at lahat po ay dito po hindi pinagbabawal ang Biblia. Hanggat maaari, lahat po ay nire-require natin, mga minamahal, na magkaroon ng banal na kasulatan upang sa bawat pag-aaral ng salita ng Diyos ay masusundan po natin, mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at maglabas din po kayo ng ballpen at papel. Isulat niyo po ang ilang talatang atin pong babasahin, mga minamahal, upang pagdating sa inyo mga tahanan ay muli po nating basahin upang ma-refresh po sa ating isipan ang salita ng Diyos na ating napag-aralan. At sa hapong ito, mga minamahal, prodigal son. Iyan po ang ating pag-aaralan, mga kapatid, patungkol po sa alibughang anak. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay mahalaga, mga minamahal, sapagkat ang talatang unang babasahin po natin, mga minamahal, maging ang istorya o story of the prodigal son, mga minamahal, sumasalamin po ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na masasabi nating lahat tayo ay naging mga alibughang anak, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ng panahon ay lumayo sa mahal na Panginoon, tayo po humiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit tingnan po natin, mga kapatid, na sa pag-aaral natin ito, makikita po natin, mga minamahal, ang isang napakagandang aral, mga minamahal na dala, mga kapatid, ng ating pong pag-uusapan ngayon patungkol sa alibughang anak. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kindly po, ating pong unang basahin, ang ating pong unang talata, mga kapatid, aklat po ni San Lucas,
Kapitulo 15, talatay 11 hanggang 32. Dito po sa sulat ni Lucas, Kapitulo 15, ang versikulo 11 hanggang 32. At sinabi niya, may isang taong na may 2 anak na lalaki. At sinabi ng kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang naukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak ng bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol na niya ang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya ay nagsimulang mga ilangan. At maroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang mapagpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan na mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat ng isang nang siya'y makapag-isip at sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat na at lumabis na pagkain. At ako rito'y namamatay ng gutom. Magtindig ako at paroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa inyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at maroon sa kanyang ama. Datapwat, samantalang nasa malayo pa siya, ay natanaw na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at mga katuwa sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay siya. Nawala at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang mga katuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya tinanggap niya at ligtas at magaling. Datapwat nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailanmay hindi ako sumaway sa iyong utos at gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Datapwat karapat-dapat magkatuwa at magsaya tayo sapagkat patay ng ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Pumalakpak po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Pinoon. Nasundan niyo po mga minamahal yung ating pong binasa, mga kapatid. Amen. Purihin ang mahal na Pinoon. Ito po ay istorya ng isang alibughang anak, mga minamahal. Na ito po, mga kapatid, ang sabi ng ating binasa, hiningi nung binata, mga minamahal, nung anak, yung kanyang mana sa kanyang ama. Dahil, mga kapatid, gusto niyang maging independent siya. Nung nakuha niya yung kanyang mana, yung kayamanan,
siya'y nagpakalayo, mga kapatid. Lumayo siya. At lahat ng meron siya, mga minamahal, ginastos niya. Mga minamahal, ginugol niya sa walang kabuluhan, mga minamahal. Yung kayamanang meron siya. Kaya nga, mga minamahal, ang ating pong pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, ang aral na atin pong matututunan dito, mga kapatid, unang-una po, mga minamahal, ang in-emphasize po nito ay yung pagmamahal, repentance, grace, mga kapatid. Iyan po'y mahalaga, mga minamahal, dahil sabi ng banal na kasulatan, sa ating binasa, mga minamahal, bagamat ang batang ito ay lumayo na, mga minamahal, nagpakasasya siya sa ligaya ng mundo, mga minamahal, nagpakaligaya siya, mga minamahal. Subalit, mga kapatid, dumating ang isang araw na yung kayamanan na mayroon siya, mga minamahal, naubos na, mga minamahal. At nung naubos na, nagkaroon na siya ng pangangailangan, mga minamahal. At wala na siyang matakbuhan, mga kapatid. Kahit yung kakainin niya, problema na niya, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi po ng ating binasa, kahit nga yung ipa na pagkain ng baboy, gusto niyang kumain, pero walang magbigay sa kanya, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating buhay, mga kapatid, paano natin ikukumpara, mga minamahal, na ang isang binatang ito, mga minamahal, alibugang anak na ito, na marami siyang kayamanan, katulad natin nung araw, mga minamahal, tayo po ay malayo sa Diyos. Tayo po hiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay ang ating puso, mga kapatid, ay nasilaw sa mga bagay sa mundong ito, mga minamahal, sa mga kalayawan ng mundong ito, sa kayamanan, sa kasikatan, sa popularidad, mga minamahal, sa maraming bagay na inaalok ng mundong ito, mga kapatid. Yan ang buhay natin nung araw, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang panahon, mga kapatid, na akala natin, dahil nasa mataas tayo, masaganang buhay natin, laging ganon ang kalagayan natin. Subalit dumating ang isang araw sa buhay natin, mga minamahal, na tayo po, mga kapatid, ay nagkaroon ng maraming problema. Tayo nagkaroon ng mabibigat na karamdaman, mga minamahal, na dumating sa buhay natin, na tayo po ay nangangailangan na. So ano yung pangangailangan natin? Naghahanap na tayo, nangangailangan na tayo ng manggagamot, mga minamahal, dahil nagkaroon na tayo ng mabigat na karamdaman, mga minamahal. Nangangailangan na tayo, mga minamahal, na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Bakit? Nagkaroon na tayo ng anxiety, nagkaroon na tayo ng depression, magulo na ang ating isipan, mga minamahal. Yung mga bagay na masagana sa atin nung araw, nawala, mga kapatid. Nagkaroon pa tayo ng mabibigat na problema, karamdaman at suliranin sa buhay, na katulad ng batang ito, ng alibughang anak, mga minamahal. Kaya, mga kapatid, anong ginawa niya, mga minamahal? Na-realize niya, mga kapatid, na sabi niya, mga minamahal, doon sa bahay ng aking ama, yung mga alipin doon, kumakain sila ng masagana. Hindi sila kinukulang ng pagkain. Samantalang ako ngayon, namumroblema ako sa kakainin ko. Sa lahat ng bagay, namumroblema ako dahil wala na, mga kapatid. Kaya anong naisip niya? It's about time, mga minamahal, na nirealize niya na yung kanyang ginawa ay pagkakamali, mga minamahal. Na humiwalay siya sa kanyang ama, mga kapatid. Na iniwanan niya yung kanyang ama, mga minamahal, at nagpakasasa sa kaligayahan sa mundong ito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano pong na-realize niya? Yung mga bagay na yon ay nagdala, mga kapatid, ng pagsisisi sa kanya. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Doon niya unang naramdaman ang pagsisisi, mga minamahal. Bakit? Dahil nahihirapan na siya. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, ang sabi ng binatang ito, babalik ako sa bahay ng aking ama. Mga minamahal, ang sabi niya. At sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawagin pang anak mo. Ayan ang sabi niya, mga minamahal. Ang kanya lamang sadya na kaya siya bumalik, makakain lamang siya na maayos. Maging maayos ang buhay niya ulit, mga minamahal. Hindi niya in-expect, mga minamahal, na siya po ang iniisip niya, hindi na siya patatawarin ng kanyang ama. Sa atin, mga minamahal, sa panahon na tayo ay nasa kabigatan ng buhay, sa panahon na tayo, mga minamahal, ay madilim ng paligid na wala na tayo ng pag-asa, doon natin naalala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Laray magsabing, praise the Lord. Malungkot man sabihin, mga minamahal, pero totoo, na nung araw, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, laging last choice natin. Hindi naman po siguro lahat, pero karamihan sa atin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, nagiging last choice lang natin. Bakit? Kapag tayo may bigat ng problema, kapag tayo po, mga minamahal, ay mayroon ng mabigat na karamdaman, na kapag tayo po, mga minamahal, ay nasa kagipitan na, doon lamang natin maalala ang ating pinakamamahal na Panginoon.
doon lamang tayo muling lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na katulad ng binatang ito, mga minamahal, katulad ng alibughang anak na ito. Kaya nga mga minamahal, ang sabi po rito, yung sa talata, mga minamahal, na Lucas 15, 17, 19, in-emphasize dyan, mga minamahal, yung repentance. Dahil yung binata, mga minamahal, ay na-realize niyang nagkamali siya. Na-realize niya nagkasala siya sa kanyang ama, mga minamahal. Kaya nagsisi siya. At sa kabila ng pagsisisi niya, nilakipan niya, mga minamahal, yung pagsisisi niya ng pagbabalik sa kanyang ama. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, nung siya ay bumalik, malayo pa siya, mga minamahal. Natanaw na siya ng kanyang ama, mga minamahal. At yung kanyang ama, mga minamahal, nung matanaw siya, malayo pa. Grabe na po yung naramdaman niyang kahabagan sa kanyang anak. Grabe na yung kaligayahan niya na nakita niya ulit yung kanyang anak, mga minamahal. Kaya anong ginawa nung kanyang ama, mga minamahal? Lumabas siya, mga kapatid, sa kanyang tahanan. Sinalubong niya, bagamat malayo pa yung kanyang anak, sinalubong na niya, mga minamahal. Tuwang-tuwa ang kanyang ama. Na nakita niya ulit ang kanyang anak, mga minamahal. Anong sabi ng anak niya? Sabi niya, Ama, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo at sa langit. Hindi na ako karapat dapat tawaging anak mo. Anong naging reaksyon po ng ama, mga minamahal, nung makita yung kanyang anak? Niyakap ang kanyang anak at hinalikan siya. Lahat ay magsabing praise the Lord. Tulad din po natin, mga minamahal, nung tayo po ay nasa panahon na mabibigat na ang karamdaman natin, yung iba sa atin, tinaningan na ng doktor ang buhay natin. Yung iba sa atin, madilim na ang paligid natin, naubusan na tayo ng pag-asa, mga minamahal. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin, saan tayo pupunta. Nung maisip natin na tayo po'y lumapit sa mahal na Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng katulad ng binasa natin, malayo pa lamang ang alibugang anak ng matanaw ng kanyang ama. Tuwang-tuwa na yung ama niya, mga minamahal. Nung tayo magdesisyong lumapit at magbalik loob sa Diyos, mga kapatid, marami sa atin na nagpapatotoo. Nasa pintuan pa lamang tayo ng bahay-sambahan. Pumapatak na ang mga luha sa ating mga mata. Nararamdaman na natin ang pagyakap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ramdam na natin na tayo po, mga kapatid, ay wini-welcome dalawang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, mga minamahal, sa sobrang katuwaan ng ama, anong ginawa niya, mga minamahal? Sabi niya, dalhan niyo siya rito ng pinakamabuting damit, ng sandalyas. Lahat, pati singsing, binigyan siya, mga minamahal. Katulad din po natin. Nung araw, mga minamahal, magulong buhay natin. Mga minamahal, nung tayo'y mapunta dito, binihisan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Hubad tayo noon, mga minamahal. Bakit? Namumuhay tayo sa kasalanan, mga kapatid. Pero dinamitan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ngayong alibungang anak, mga minamahal, nung siya ay sinalubong ng kanyang ama, hindi po panunumbat ang narinig ng anak sa kanyang ama, kundi bagkos pagmamahal ang naramdaman ng anak. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Tulad din po natin, bagamat nung araw, masasabi natin, mga minamahal, na hindi na tayo karapat-dapat ni tumingala sa langit. Hindi tayo karapat-dapat ni bumanggit ng banal na pangalan ng mahal na Panginoon, dahil kung babalikan natin yung buhay natin, yung kasalanan, yung kasamaang nagagawa natin nung araw, mga minamahal, hindi natin isipin na tayo po'y tanggapin pa ng mahal na Panginoon. Pero nung tayo lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, open arms ang mahal na Panginoon. Bukas ang kanyang mga palad, tinanggap tayo ng ating dakilang Diyos. Pinagaling tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating mga karamdaman. Nilutas niya ang ating mga problema. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Binigyan niya tayo ng kapayapaan ng puso't isipan, mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang buhay natin ngayon naging maligaya, mga minamahal. Lahat ay magsabing, praise the Lord. May kasabihan, mga kapatid, na ang mga anak kayang tiisin ang magulang. Pero kailanman, ang isang magulang, kahit na sabihin nating naligaw ng landas yung kanyang anak, kapag yan ay nagbalik, hindi kayang tiisin ng magulang. Tatanggapin at tatanggapin siya ng kanyang magulang.
Katulad din po natin, mga naligaw ng maunang panahon. Tayo po mga minamahal ay nahulog sa patibong ng kaaway. Nandun tayo sa pusali ng kasalanan. Subalit tingnan natin ang buhay natin ngayon, mga minamahal. Narito binihisan tayo ng ating dakilang Diyos. Tinuruan tayo ng mahal na Panginoon na mamuhay ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, anong sabi dito mga minamahal? Nagdiwang sila, mga kapatid. Sabi po ng Lucas 15:20, in-emphasize po dyan yung pagiging mahabagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, our God is a gracious God, a merciful God, a full of compassion God. Lahat ay magsabing praise the Lord. Nahahabag ang mahal na Panginoon. Maawain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Nagpapasalamat tayo, mga minamahal, na abot tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng 15:20-24, mga minamahal, nagdiwang mga kapatid doon sa kaharian ng Ama. Pinagdiwang nila, mga minamahal, yung pagbabalik ng kanilang anak. The Father restore him fully. Mga kapatid, sabi rito, binihisan siya, binigyan siya ng panyapak, mga minamahal. Nagkatuwa sila, mga minamahal, dahil ang sabi ng kanyang ama, ang anak ko na ito ay nawala, ngunit aking nasumpungan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Katulad din po natin, mga minamahal. Tayo po ay mga lost sheep, mga kapatid. Tayo mga ligaw na tupa. Tayo po ay hiwalay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nasumpungan na tayo, dinala tayo sa pastulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabing praise the Lord. At ang puso ng isang ama, mga minamahal, Lucas 15:31 and 32, ang sabi dito, mga minamahal, in-emphasize po sa talatang yan, yung pag-ibig ng ama sa kanyang anak, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ng puso ng isang ama, mga minamahal. Kaya itong talatang ito, mga minamahal, ito po ay nagpapakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Kung papaano yung isang alibughang anak, mga minamahal, bagamat nalihis siya ng landas, siya ay naligaw, mga minamahal ko, siya ay lumayo sa kanyang ama, sa kanyang magulang, subalit nung siya'y magbalik, tinanggap siya ng kanyang ama. Ganon din tayo, mga minamahal. Hindi tayo tinanggihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo sinumbatan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, kinalimutan lahat ng malapit ng ating mga kasalanan. Mula nung tayo magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsimula na tayo sumunod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kalikuang nagawa natin noon, kinalimutan na ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon ay nasa banal na pamumuhay na tayo. Mga nakalaan tayo, maging tunay na anak ng Diyos. Mga tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ano po ang sabi po ng aklat ng Jeremias, Kapitulo 3, talatang 12, talon sa 22. Po sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 3, ang versikulo po ay 12, talon po sa 22. Ikaw ay yumaon at itanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan at iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumalikod na Israel. Sabi ng Panginoon, hindi ako titingin na may galit sa inyo sapagkat ako'y maawain. Sabi ng Panginoon, hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. Dito po sa 22, ako'y manumbalik, kayong mga nagsitalikod, mga anak, aking pagagalingin ang inyong mga pagtalikod. Narito kami nagsiparito sa iyo, sapagkat ikaw ay Panginoong naming Diyos. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ay magsabing praise the Lord. Kaya sabi rito, mga minamahal, iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumalikod na Israel, sabi ng Panginoon, hindi ko titinging may galit sa iyo, sapagkat ako'y maawain, sabi ng Panginoon. Hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. Ang mahal na Panginoon, hindi po nagtatanim ng galit, mga kapatid. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, ako'y maawain. Di po ba, kahit nga minsan tayo paulit-ulit, mga minamahal, tayo po minsan ang lumalayo sa mahal na Panginoon. Amen? Kapag ka maganda ang sitwasyon ng buhay, masagana ang buhay, mga minamahal, kung minsan nagiging daan yon para lumayo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil naagaw, mga kapatid, ng karangyaan ng mundong ito kung minsan ang ating mga puso.
Pero kapag dumarating na sa punto, mga minamahal na tayo nahirapan na, kapag dumating na sa punto na tayo po'y mamibigat ng problema, mga kapatid, kapag manumbalik tayo sa mahal na Panginoon, hindi tayo itinatakwil ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan palagi ang mahal na Panginoon. Tinatanggap tayo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ako'y maawain. Amen? Lahat tayo'y kinahabagan lamang ng Diyos. Kinaawaan tayo ng mahal na Panginoon. Dati-rati nakaatang na tayo sa karagat-dagatang apoy. Nakaatang tayo sa kapahamakan, mga minamahal. Ngunit kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. Dinala tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito tiyak natin ang buhay na walang hanggan. Tiyak natin ang kaligtasan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At ang sabi ng sunod na talata, mga minamahal, aklat po ng Lamentation o Panaghoy, Kapitulo 3, 22-23, at huling talata, awit 86-15 at 145-8 ng awit. Praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng mga Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 23. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. 23. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Amen. God bless you po. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Kung nung araw na tayo po hindi pa nakabalik sa mahal na Panginoon, kung nung araw na tayo wala pa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, tayo po'y binawian ng buhay na ano tayo, mga minamahal? Andun tayo sa kapahamakan, mga kapatid. Amen? Amen? Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang sabi ng talatang ito na binasa natin, mga minamahal, ang habag ng mahal na Panginoon hindi nauubos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan paulit-ulit man tayo nagkakamali. Minsan ay humihiwalay sa mahal na Panginoon. Ngunit ang habag ng mahal na Panginoon sa atin hindi nauubos, mga minamahal. Ang sabi po sa 23, mga minamahal, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Sa mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na katulad ng alibughang anak na ito, mga kapatid. Nung siya'y bumalik sa kanyang ama, siya, mga kapatid, ay hindi pinag-alinlangan ng tanggapin ng kanyang ama, mga minamahal. Kaya sabi ng huling talata, awit 86-15 at awit 145-8. Last verse po, maganda na po yung manunugtog at magpapaawit. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 86, versikulo 15, ito po ang nakasulat. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang loob at katotohanan. Amen. Dito sa mga awit, Kapitulo 145, ang versikulo 8, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at dakila sa kagandahang loob. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Sabi dito, ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang loob at katotohanan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, 85 o 145 ng awit, ang talata ay 8, mga minamahal, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ngayon, mga minamahal, sino bang hindi po papatak ang luha? Kung atin lang pong babalikan ang buhay natin, ano ba tayo nung araw, mga minamahal? Wala tayong pag-asa. Hopeless tayo, mga minamahal. Subalit katulad ng alibughang anak na ito, mga minamahal, na siya po ay minahal ng kanyang ama, pinagpakitaan siya, mga kapatid, ng kagandahang loob ng kanyang ama, mga minamahal, naging mahabagin sa kanyang ama,
Ganon din po tayo mga minamahal. Kaya yung aral na ating pong matutunan dito po sa Alibugang Anak, mga kapatid, una po is yung repentance. Mga minamahal, hanggat tayo po ay laging handang magsisi, handa tayong pagsisihan lahat ng pagkakamali natin, lahat ng pagkakasala natin. Kung tayo po'y taus-pusong magsisisi, mga minamahal, at magbabalik loob sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay mahabaging Diyos. Mapagpatawad ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patatawarin tayo ng dakilang Diyos. Ang pangalawa, mga minamahal, yung grace. Mga kapatid, yung habag ng mahal na Panginoon, yung kahabagan ng Diyos, yung kaawaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na kahit anong laki ng kasalanan natin, mga kapatid, purihin ang mahal na Panginoon. Kapag tayo lumapit sa Diyos, aalisin yan, patatawarin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi titingnan ng mahal na Panginoon yung dami ng nagawa nating kasalanan, pagkat ang Diyos ay mahabaging Diyos. Ang kahabagan ng mahal na Panginoon, ang ipaparamdam niya sa atin. Ang tunay na pagmamahal ng Diyos, ang ating mararamdaman, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng awiting ito, when God's run, mga minamahal, pakinggan natin ang mensahe ng awitin na yan.